Kapag may tagas o baradong tubo, sila ang unang takbuhan. Isa ang plumbing sa mga serbisyong hindi pwedeng mawala sa ating komunidad. Pero paano nga ba ito naging isang matagumpay na negosyo habang patuloy na nagbibigay ng tulong sa atin? Alamin natin ang kanilang kwento dito lang sa Negosyo Tayo. Kami sa construction company, pero nakafocus kami sa plumbing, fire protections, FDAS, and swimming pool piping. Kasi yung father ko talaga nagsimula nito. Siya yung nagtaguyod na since 1998 na nag-stay siya from abroad. Since nung high school pa, so kami tumutulong na talaga. So namulat na kami sa ganitong negosyo. So kami nagtatype ng mga proposals, mga materials. Nung high school pa kami, every Saturday sinasamahan namin siya sa mga service niya, sa mga clients namin. Hindi naman ako engineer. I mean, graduate ako ng accountancy, pero business. Hindi ko talaga inisip na kukunin ko ito, tutuloy ko ito eh. Kasi ang sakit nga sa ulo humawak ng tao. Ang hirap sa construction. Tsaka ang hirap kasi hindi ako engineer. Pero nung ako yung nag-manage na talaga na itong negosyo namin, inaaral ko siya unti-unti. May talaga nag-review center talaga ako doon. And then, inaral ko talaga, nag-actual site ako. Kaya unti-unti, pagka tinanong ako ng client, ano kaya magiging solusyon dito? Nakaka-advise ako, nakakabigay ako ng konting tips. And then, so parang feeling ko tuloy, magaling na ako. Pero at least, and then, until now, continuous and learning. Nung na-handle ko siya, ang sarap lang kasi yung mission and vision in life ko, parang dito ko siya magagawa. Siguro may in love ka lang sa ginagawa mo. Legacy ito ng father ko eh. So inaalagaan ko. Hindi lang siya business sa amin. Ito na inaalagaan na namin. Kasi ang sarap ng negosyo. Kaya mahirap siya dahil hindi naman ako engineer. Ang hirap nung mag-alaga ng tao. Di ba sakit sa ulo? Sa construction, maraming pasaway, maraming team na iniwan ng father ko sa amin. Kasi yung focus nila magagaling. So parang yung kahit gaano kahirap, nagtutulungan kayo, nagiging madali. Kaya focus lang din ako talaga sa development, i-develop ko yung sarili ko talaga. Ang hirap ng empleyado ka lang din. Siyempre, yung kumbaga, kung nag-empleyado ka lang, pagka yung mga financial mo, yung mga mabibili mo, ito lang eh. Pero syempre, itong negosyo na to, dahil lalo bang pinapalaki mo, napapag-aral ko sa private school yung anak ko, nabibili ko anong gusto namin kainin. Minsan, kung gusto namin kumain ng kahit anong pagkain at kumain kung saan, nagagawa namin. And then, natitreat ang buong team. Kasi kahit gaano kahirap ang negosyo mo, pagka gusto mo yung ginagawa mo, kahit mangyayari pa rin, aangat at aangat ka. Tapos, kailangan din, tibay ng loob. Kung mahina ang loob mo, kahit ka pa pinakamatalino, pinakamagaling na engineer o man, kung mahina ang loob mo sa pag negosyo, mahihirapan ka. Sabayan mo ng prayer yung mo. Tsaka, dapat aalagaan mo mga tao mo. Once na inalagaan mo yung tao mo, income comes next eh. Alam mo, maganda magnegosyo eh. Bukod sa makakatulong ka sa economy ng Pilipinas, diba? Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko magnegosyo. Sabi ko, mag-aaral kayo na maigi para yun tayo magnegosyo. Kaya para at least, bibigay ka ng mas maraming opportunity sa mga tao na makapagtrabaho. Bibigyan mo sila na mas maganda pa talaga ng opportunity sa buhay nila. Tara, negosyo tayo!